Nagsisimula ang kwento sa dalawang hitman na nagrereklamo tungkol sa mga pangunahing patakaran ng kanilang propesyon. Ang unang tuntunin ay nag-aatas sa kanila na tanggapin lamang ang mga trabahong inaprubahan ng kumpanya. Ang ikalawang tuntunin ay nagbabawal sa kanila na pumatay ng mga menor de edad. Ang mga patakarang ito ay nagmula sa nangungunang organisasyon na kumokontrol sa mga contract killer, isang kumpanyang tinatawag na MK na pinamumunuan ni Min Q. Kinamumuhian ng mga freelancer ang mga patakarang ito dahil nililimitahan nito kung sino ang maaari nilang gawing target. Alam din ng mga ito na kung gusto nilang subukan si Min Q, kailangan nilang marating ang antas ni Hillbok Son o ang nangungunang tagapagpatupad ni Min Q na si Mantis. Ang eksena ay lumipat sa isang gasolinahan kung saan ang dalawang hitman ay pumatay ng maraming tao, ang isa ay naghihintay sa kotse habang ang isa ay pumasok sa banyo. Habang naghuhugas ang lalaki, may narinig siyang boses na binibigkas ang mga alituntunin ng kanilang propesyon. Ang boses ay kay Min Q na nagpakita dahil nilabag ng dalawang lalaki ang panuntunan tungkol sa mga menor de edad. Bago harapin ang lalaki sa banyo ay pinatay na ni Min Q ang kasama niyang naghihintay sa sasakyan. Ngayon ay haharapin na niya ang pangalawa kaya ang hitman ay kinabahan dahilan para subukan niyang tumakas ngunit ang kanyang pagtakas ay pinutol ni Mantis, ang pinakamalakas na mamamatay tao ni Min Q. Nakipaglaban si Mantis gamit ang dalawang karit na patalim at mabilis niya itong natalo. Natapos ang laban nang mawala ng braso ang hitman at sumunod na nawala ay ang kanyang buhay. Nang matapos ang misyon, si Mantis na ang tunay na pangalan ay Lee Han-ul ay nagpasya na maglakbay sa ibang bansa. Sa isang mundong pinamumunuan ng mga mamamatay tao, isang pangalan lang ang kinatatakutan sa buong larangan at ito ay si Mantis. Lumipas ang panahon at tuluyang bumalik si Mantis sa Korea, sa kanyang pagdating ay nalaman niyang nagbago na ang lahat. Ang MK ay bumagsak na at si Min Q ay pinatay ni Hillbok Son. Dahil nabigla sa balita, nakipag-ugnayan si Mantis sa kanyang kaibigan na si Jae na isa pang bihasang contract killer na nagpatunay sa kwentong ito. Dahil wala na ang MK, maraming makapangyarihang grupo ang naglalaban ngayon para sa impluwensya at gusto ng bawat isa na maging kakampi nila si Mantis. Sa sandaling lumabas siya ng airport ay dinagsa siya ng mga recruiter na umaasang magiging miyembro siya ng grupo nila. Samantala, makikita natin si Shin Jae na bumalik na sa kanyang maliit na ahensya at natuklasan na ang negosyo ay may malubhang problema sa pananalapi. Dahil malapit nang mawala ng bisa ang kanilang upa at wala pang malinaw na plano sa hinaharap, napagtanto niyang hindi niya kayang ayusin ang sitwasyon ng mag-isa. Para muling magsama-sama, dinala siya ni Mantis sa kanilang karaniwang club kung saan nakita nila sina Yang Suman, Hwang, at Kim Dong-yong. Tinalakay ng grupo ang kanilang kinabukasan ngayong bumagsak na ang MK. Iminungkahi ni Dong-yong at ng iba pa na bumuo ng isang bagong organisasyon kasama si Jae bilang isa sa mga pinuno, ngunit nananatiling hindi kumbinsido si Mantis. Nakipagdiskusyon siya na ang pagpapatakbo ng isang kumpanya ay nangangailangan ng higit pa sa ambisyon, at nagdududa siya na mayroon sa kanila kung ano ang kinakailangan dito. Tumanggi si Jae na umatras at iginiit na magkapantay lang sila kahit na pagdating pa sa labanan. Nang maglaon ay ipinagpatuloy ni Mantis at Jae ang kanilang pag-uusap ng sila lang dalawa. Nakipagdiskusyon si Mantis na maaari pang maayos ang MK sa pamamagitan ng nakababatang kapatid na babae ni Min Q na si Min Hai. Doon ay sinabi sa kanya ni Jae na si Min Hai ay patay na rin dahil siya ay pinatay ni Hillbok Son. Sa pahayag na yun ay tinanggap ni Mantis na ang MK ay bumagsak na at wala nang natitirang mamumuno. Dahil ang kanilang landas bilang mga mamamatay tao ay walang kasiguraduhan ngayon, nagpasya si Mantis na kausapin ng isang tao mula sa kanyang nakaraan. Bumisita siya kay Dr. Go na isang dating miyembro ng MK. Bago ang pulong ay nag-cruise ang landas ni Mantis at ni Benjamin Joe na CEO ng Meta Software. Binigay sa kanya ni Benjamin ang isang business card at nagpahiwatig na maaari silang magkita muli. Pagkatapos ay nagpatuloy si Mantis sa bahay ni Go kung saan nakatanggap siya ng mainit na pagtanggap. Ang dalawa ay mayroong isang matibay na samahan at si Go ang taong nagbigay sa kanya ng pangalang Mantis. Saglit silang nag-sparring upang subukan ang naging pag-usbong ng bawat isa at nalaman na ang kanilang mga kasanayan ay magkapantay. Nang makaupo na sila ay ipinaliwanag ni Go kung bakit niya iniwan ang MK. Nagkaroon siya ng mga personal na problema kay Min Q na kalaunan ay humantong sa kanyang pagkakatalsik. Pagkatapos ay nagtanong si Mantis tungkol kay Jae at kung bakit hindi siya tinanggap bilang opisyal na assassin ng MK sa kabila ng pagkakaroon ng talento, inihayag ni Dr. Go na ang kanyang pagkakabukod ay nauugnay sa isang pribado na kasunduan sa pagitan nila ni Min Q. Pagkatapos ng pagbisita ay bumalik si Mantis sa club at ibinahagi ang kanyang bagong plano,
Gusto niyang pasukin ang mundo ng negosyo at bumuo ng bagong organisasyon kasama si JE at ang iba pa. Para makakuha ng pondo ay nakipag-ugnayan siya kay Benjamin. Di nagtagal ay sabay-sabay nilang binisita si Benjamin, mas nagpakita ng interes si Benjamin kay JE kaysa sa panukala sa negosyo at inamin niyang gusto niyang maunawaan ang Assassin Network. Sa oras na yun ay humiling siya ng tunggalian sa pagitan ni JE at Mantes, ngunit ikinasama ng loob ni Mantes ang kahilingan kaya siya ay umalis. Sa kanilang paglabas ay sumiklab ang salungatan sa loob ng grupo, ang ilan ay naniniwala na si Mantes ay nagkamali at natatakot na nawalan sila ng isang mahalagang pagkakataon. Hindi sumasang-ayon si Dongyong sa paninindigan ni Mantes at nagpasya na bumalik kay Benjamin. Nang gabing yun ay nakipagkita si Mantes kay JE para pag-usapan ang kanilang kinabukasan. Nagkasundo silang magtayo ng sarili nilang kumpanya gamit ang kanilang pinagsamang ipon at papangalanan nitong Mantes Company. Si Mantes ang gaganap bilang chairman at si JE ay magiging vice chairman, si Sumin ay magsisilbing direktor at si Huang ang mangangasiwa sa logistic at mga supply. Sa simula ang kumpanya ay tumatakbo ng maayos, at sa panahong ito ay nakausap ni Mantes si Dr. Go na nagbahagi ng kanyang intensyon na muling itayo ang MK dahil sa pagtaas ng bilang ng mga walang trabaho na assassin. Inimbitahan ni Dr. Go si Mantes na sumali sa bagong MK ngunit tumanggi si Mantes dahil gusto niyang tumutok sa sarili niyang kumpanya at protektahan ang posisyon ni JE. Ang desisyon niya ay dahil na din sa nararamdaman niya para sa babae. Habang nakatuon si Mantes sa pamamahala ay lumalaki ang tensyon sa loob ng opisina, nagsimulang magreklamo sina Sumin at Huang tungkol sa kanilang trabaho. Pakiramdam nila ay nasasayang ang panahon nila sa mga gawaing bahay tulad ng pagluluto at paglilinis. Habang ang lahat ng pangunahing misyon ay napupunta kay Mantes at JE at sa wakas ay ipinahayag ni Huang ang kanyang pagkabigo direkta kay JE. Di nagtagal ay dumating si Mantes sa opisina na may agarang misyon na dapat tapusin sa araw ding yon, ibinigay niya ang trabaho kay JE ngunit tumanggi ito at ibinigay ito kay Huang. Dahil doon ay iginiit ni Mantes na siya lang ang dapat gumawa nito, naiinis na dinala ni JE si Mantes sa isang tabi at nangatwiran na sina Sumin at Huang ay karapat-dapat sa isang mas mahusay na misyon. Tinanggihan ni Mantes ang kahilingan dahil natatakot siyang mapinsala ng kabiguan ng reputasyon ng kumpanya. Ang hindi pagkakasundo ay umunlad sa isang mainit na pagtatalo. Nang gabing yun ay tinapos ni JE ang misyon sa kabila ng kanyang pagkabigo. Mabilis siyang natapos, nag-ulat pabalik at pagkatapos ay nagtungo sa kanilang karaniwang club. Sa kanyang paglalakad ay isang grupo ng mga lalaki ang sumusunod sa kanya na nagbabalak umatake at nang sila ay kumilos, si JE ay tumugon ng may puwersa at nakipag-ugnayan sa kanila nang walang pag-aalinlangan. Kasabay nito ay muling nakausap ni Mantes si Dr. Go, inihayag nito ang tunay na dahilan kung bakit hindi tinanggap si JE sa MK. Sa panahon ng pagsasanay ay nalagpasan niya si Mantes sa husay ngunit pinili pa rin ni Min Q si Mantes. Ang agresibong personalidad at marahas na ugali ni JE ay nagdulot sa kanya ng panganib. Minsan na niyang hinamon si Mantes gamit ang isang tunay na espada, at kalaunan ay sinubukan niyang patayin si Dr. Go nang subukan niya siyang tanggalin. Nagbabala si Go kay Mantes na mahirap alamin ang ugali ni JE at hinimok siyang dumistansya sa kanya. Tumanggi si Mantes at piniling manatili kasama niya. Pagbalik sa club ay tinalo ni JE ang mga umaatake, inihagis niya ang isa sa kanila sa bintana at naghanda ng tapusin siya nang makita niya na ang lalaki sa likod ng maskara ay si Dongyong. Nananatiling walang reaksyon si JE at walang pag-aalinlangan na hiniwa ang kanyang leeg. Ang mga umaatake ay bahagi pala ng isang plano na iniutos ni Benjamin na gustong sukatin ang mga limitasyon niya. Matapos masaksihan ang kanyang lakas ay inalok siya ni Benjamin ng posisyon sa kanyang organisasyon. Kinabukasan ay huli nang dumating si JE sa opisina, naghihintay na si Mantes at pinagsabihan siya na bilang boss ay may awtoridad siyang disiplinahin ang kanyang koponan. Tumaas ang tensyon at tumugon si JE na nagagalit. Hinamon niya si Mantes sa isang tunay na tunggalian sa labas at inutusan sina Sumin at Huang na manatili sa loob. Sa sandaling magsimula ang laban ay nadaig ni JE si Mantes sa loob lang ng ilang segundo at bumagsak siya sa sahig. Doon ay inamin ni Mantes na ang kanyang husay ay mas higit sa kanya. Pagkatapos ng insidente, pinili ni JE na umalis sa kumpanya nila ni Mantes at sumama kay Benjamin. Magkasama silang nagtatag ng isang bagong organisasyon na tinatawag na JB Entertainment. Gumawa pa si Benjamin ng isang karakter sa video game na itinulad sa kanya. Samantala, si Huang ay sumali rin sa JB pagkatapos mag-upload ng video ng tunggalian sa pagitan ni JE at Mantes na kumalat sa online at nagpataas sa katanyagan ni JE. Sinubukan niyang hikayatin si Sumin na sumunod sa kanila ngunit tumanggi ito at nanatiling tapat kay Mantes. Habang lumalaki ang JB,
Pinalitan ni Benjamin ang alias ni Jay bilang Lizard na nagpapaliwanag na ang isang tulad nito ay kumakain ng isang mantis. Inilantad ng kanyang hakbang ang kanyang layunin na higitin ang kasaysayan ng MK. Ibinunyag din niya na ayaw niya kay Dr. Go dahil tinanggihan siya nito noon. Sa yugtong ito ay binisita ni Dr. Go si Mantis sa opisina at nagdala ng salansan ng mga hindi natapos na misyon. Sa oras na yun ay inulit niya ang kanyang alok na isama si Mantis sa kanyang bagong grupo. Muli siyang tinanggihan ni Mantis at nakatuon sa pagpapanatili sa kanyang kumpanya. Pagkatapos ay itinalaga niya ang isa sa mga misyon kay Sumin na sabik sa kanyang unang seryosong gawain. Pagdating doon ay nahirapan siyang tapusin ang misyon at madali siyang natalo sa lokasyon. Maya-maya ay dumating si Mantis at binigyan siya ng 1 minuto dahil kung hindi ay mawawala ang kanyang posisyon sa kumpanya. Sa ilalim ng nakakakabang sandali na ito ay nagpatuloy si Sumin at agad na pinatay ang target. Kinabukasan ay dumalo sina Mantis at Sumin sa isang pangkalahatang pagpupulong para sa mga assassin. Pagdating nila doon ay kinutya ng ilang dumalo si Mantis at sinabing nawala na ang kanyang dating lakas. Sa panahon ng kaganapan, nag-cruise ang landas nila ni Jay na ang impluensya ay lumago mula nang sumali siya kay Benjamin. Maya-maya ay umakyat si Dr. Go sa entablado para kausapin ang mga nagtipon-tipon na mga assassin. Inanunsyo niya na gusto niyang tugunan ang mga lumang tuntunin na dating ipinatupad sa MK. Agad na sumagot si Jay na sinasabi na maraming mga freelancer na mamamatay tao ang binabaliwala ang mga regulasyong yun na nagpababa sa kawalan ng trabaho sa larangan na ito. Dagdag pa niya na iniiwasan ng mga independent assassin ang mga paghihigpit at mas gustong magtrabaho ng mag-isa, at yun ang dahilan kung bakit ang mga pinuno ng kumpanya ay nahihirapan na mapanatili ang kontrol. Gayunpaman ay nagbabala rin siya na ang pag-alis ng lahat ng mga patakaran ay haantong lamang sa kaguluhan. Kapag walang mga limitasyon ang mga contract killer ay gagawing target ang sinuman kahit na ang mga menor de edad, at ang industriya ay babagsak sa kawalan ng batas. Naisip ni Jay na nabigo ang MK hindi dahil sa umiiral ang mga panuntunan, kundi dahil wala itong lakas upang ipatupad ang mga ito. Dahil dito ay inihayag ni Jay ang kanyang layunin na patunayan na siya ang pinakamalakas at may kakayahang palitan ng MK bilang bagong awtoridad. Handa siyang labanan si Dr. Go para magpasya kung sino ang karapat-dapat sa posisyong yun. Bago magsimula ang tunggalian ay nang himasok si Mantis kaya inatake siya ni Jay na naging dahilan ng pagbagsak niya sa sahig. Pagkaraan ng ilang sandali ay napag-alaman na nagkunwari siyang nakatulog upang mapatigil sina Jay at Dr. Go. Nang maglaon sa kotse ay sinabi ni Jay kay Huang na balak pa rin niyang labanan si Dr. Go, ngunit mangyayari ito kapag siya ay ganap ng handa. Nang gabing yun ay binisita ni Mantis si Beisou na dating boss ni Jay, nakatanggap siya ng kontrata para patayin siya. Matapos makita ang magulong buhay ni Beisou, nagpasya si Mantis na huwag isagawa ang kanyang misyon at sa halip ay iniligtas niya ito at inutusan na magtago para walang makatuntun sa kanya. Di nagtagal ay nakatanggap si Mantis ng tawag mula kay Dr. Go. Ipinaliwanag nito na nakatanggap siya ng kutsilyo na may dugo mula kay Jay na nagpapahiwatig ng isang hamon. Wala ni isa sa kanila ang nakakaalam ng katotohanan na si Benjamin lang ang nagpadala ng peking mensahe. Ginamit niya ang isang maliit na espada at dugo na kinuha mula sa kanyang assistant. Sa sandaling ito ay nag-aalala si Mantis dahil kung tatanggapin ni Dr. Go ang hamon ay matatalo si Jay. Upang maiwasan ito ay gumawa si Mantis ng isang panukala, siya mismo ang lalaban kay Jay upang pilitin siyang matalo at ibalik sa MK bilang bahagi ng pag-uusap. Pumayag si Dr. Go kaya sinubukan ni Mantis na tawagan si Jay ngunit kinakancel niya ang bawat tawag. Dahil walang ibang opsyon ay sinabihan niya si Sumin na magpakalat ng maling balita na namatay na si Beisou. Epektibo ang plano at nagpakita si Jay sa libing kung saan siya hinihintay ni Mantis. Sa oras na yun ay sinubukan ni Mantis na mga tuwiran sa kanya. Sinabi niya na pinatay niya si Beisou dahil nilabag nito ang mga patakaran at hinimok si Jay na huwag ituloy ang laban. Binanggit din niya ang tungkol sa may dugong kutsilyo. Hindi pumayag si Jay at tinanggihan ang kanyang awtoridad. Ngunit bago pa niya labanan ng babae ay biglang pumasok si Beisou sa silid na puno ng dugo. Natigilan siya dahil sinabihan niya si Beisou na pumunta sa malayo. At mas lalong lumala ang sitwasyon nang malaman niyang nakipag-ugnayan si Beisou kay Dr. Go. Dahil walang pagpipilian ay umalis kaagad si Mantis para harapin ito. Pagdating doon ay nilinaw kaagad ni Dr. Go ang kanyang pagkabigo. Pinagsabihan niya si Mantis dahil hindi niya pinatay si Beisou at nangakong siya mismo ang haharap kay Jay. Pagkatapos ay nakipagkita si Mantis kay Hilboxon sa lalong madaling panahon upang muling suriin ang sitwasyon. Tinanong siya nito ng isang diretsong tanong kung plano ba niyang patayin si Jay o protektahan ito.
Sa lahat ng nangyayari, mas pinili ni Mantes na mas gawing seryoso ang sitwasyon at ipinadala ang may dugong kutsilyo kay Jay bilang kanyang sagot. Kinabukasan ay parehong tumungo sina Mantes at Jay sa punong tanggapan ng MK para harapin si Dr. Go. Huling dumating si Jay at sa loob ay ipinaalam ni Dr. Go kay Mantes na plano niyang umatake sa sandaling bumukas ang elevator. Sinubukan siyang pigilan ni Mantes ngunit sinaksak ni Dr. Go si Mantes sa binti at nagmamadaling pumunta sa elevator. Sa sandaling bumukas ang pinto ay inilunsad ni Dr. Go ang kanyang pag-atake. Napigilan ito ni Mantes sa tamang oras at sa wakas ay nagkaharap silang tatlo. Nagsimula ang laban sa bawat isa na umaatake gamit ang sarili nilang armas. Naging matindi ang sagupaan ng tatlo, at habang nagpapalitan ng suntok sina Mantes at Dr. Go ay nakakita si Jay ng pagkakataon kaya agad niyang inatake si Dr. Go. Sa pagkamatay ni Dr. Go, sinabi ni Mantes kay Jay na ang lahat ng kanyang hinahangad ay nakamit na, kabilang ang pagbagsak ng MK, lumakad si Mantes at iniwan siya, habang si Jay ay napaiyak sa sobrang panghihinayang. Ang eksena ay lumipat kay Benjamin na naghahatid ng isang talumpati sa isang madla. Inilalarawan niya ang mundo bilang isang lugar kung saan ang mahihina ay tinatalo ng malalakas at ang malalakas ay nabubuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan, kayamanan o katayuan. Pagkatapos ng talumpati, binabati niya si Jay sa pagiging nangingibabaw na puwersa sa Assassin Underworld at kinikilala ang kanyang pagkuha sa MK. Pagkatapos ay tumungo si Benjamin sa kanyang kotse, hindi alam na si Jay ay minarkahan siya bilang kanyang susunod na target. Itinalaga niya ang kontrata sa nag-iisang organisasyong pinagkakatiwalaan niya para sa gawain, ang Mantes Company. Salamat sa panunood. Para lagi kayong updated sa susunod na kwento, mag-subscribe at siguraduhin na naka-on ang notification bell. Ingat!